Hi guys, good morning. Merkulis na araw po, wash day. Ayan, nag-umpisa na po tayo maglaba. Welcome back sa YouTube channel namin ni Kawawits. Ayan guys, super labahan na naman po tayo. Kasi Merkulis. Wash day lahat, wash day. Kumusta po ang lahat? Yan, update ng panahon namin, malamig na makulimlim. Nakaalis na po yung mga natin, mga housemate dito na iba. Yung trabahante at saka estudyante. So, kami ni Papa Bits lang nandito. At ayan, nakalinis na po tayo sa loob. Tapos, kaya marami tayong labahan ngayon dahil yung mga kurtina namin po is tinanggal ko kahapon. Hindi po ako nakapag-vlog kahapon dahil busy po tayo. Nag-general cleaning po ako sa loob ng bahay. Yung mga kurtina pinananggal ko. Kaya ngayong araw, Merkulis, marami tayong labahan guys. Plano ko kahapon maglaba, hindi po tayo nakapaglaba dahil nagpunta po tayo doon sa school kasi bulan ng ng UN. Dahil yung UN dito may put up, kung sino pong sumali at nakaput up money po, ibubula. So lahat ng participant pinapunta doon. Siyempre yung mga guardian or parents nandoon din para po makasaksi kung sino po yung makakapulot or maswerte sa runner-ups at sa magiging Miss UN. Hindi pinalad si Creslin at saka si Sia. Hindi sila nakapulot. Blanco po yung papel nila na napulot. So, papasok pa rin kahit hindi po kasama sa mga runner-ups. So, kailangan din pumasok sa November 9. November 9 po yung nila dito. UN. Hindi naman po problema yung susuotin ni Sia dahil yun nga yung sinuot ni Creslin noong grade 2 sa pag-UN, si Sia naman po ngayon ang magsusuot. Marami tayong labahan guys. Inuna ko muna yung mga medyo puti-puti na hindi po nakakakupas. Ayan, mga decolor na. Pati bag ng mga bata, pinalitan ko na kasi masyado nang madumi guys. Pati kay Creslin, pinalitan ko din. Ayan. Marami kasing na. Parang hindi na blue yung color. Yan, mga yung mga kortina natin. Kailangan ng labhan dahil magto 2025 na. Wala naman po akong ipapalit dyan. So, pag natuyo, ibalik din natin. Ibalik natin din sa pagkukurtina. At syempre nga, naglaba po tayo, marami na naman po tayong tupiin. Yun lang naman po guys.
Laba, tupi, laba, tupi. Linis ng bahay. Ganun lang. Pabalik-balik po na trabaho. At hindi pa ako nakapag-paagas ng tubig. So, bubuksan po natin. Dala-dala ko lang po yung isang cellphone ko dahil naka-live po ako sa Pupo. Naka-live po tayo sa Pupo. Dala-dala ko lang yung isang cellphone. Yan. Pagpaagas na po tayo. Nakapagpaagas. So, syempre, babantayan natin. Ay. Humihiwalay kasi sa sa palanggana. Malakas po yung agas ng tubig. Walang problema. Dahil medyo nag-uulan-ulan sa lugar namin ngayon. Medyo hindi namin problema po yung tubig. Mas kawawa pala yung mga nasalanta ng Bagyo Crispin, yung nadaanan. Kasi meron po akong nakita sa Facebook na isang lugar na yung mataas na bahay na napakaganda. Kalahati po yung nalubog. Tapos yung mga sasakyan nila is as in lubog. Nawala po silang naisalba kahit isang mga gamit, kundi mga suot lang nila na damit. Kawawa naman. Hindi nila alam kung paano sila mag-uumpisa. Sa ano pala ni Daddy Frankie, sa isang vlogger, daanan po niya yung isang lugar na sabi pa nga ng isang lula, hindi niya talaga lubos maisip na mangyayari yung ganun. Kasi 75 years old na daw po siya, yung trahedya pa lang yung nangyari sa kanila. Yung naranasan niya, yun pa lang. Sa edad niyang 75 years old. So lubos na, parang napapaisip din po ako na sana hindi mangyari ang ganun. Sa Tacloban naman, naganap naman po yung Yolanda, pero tubig lang, hindi po kasama yung lupa. Kasi yung lugar na nasalanta ni Crispin, lupa is lupa talaga. Tubig yung una. Sabi nga ng lola, hindi niya akalain kasi wala nang ulan. Yun pala, yung tubig is paparating. Tubig na may lupa, lupang kasama.
As in, kalahati ng bahay nila. Sabi ko nga niya, yung pader nila hindi matalunan. Pero sa video, mas mataas pa sila sa bakod ng bahay nila. Kaya malaking pinsala po. Imagine, kutsi na kutsi, hindi na makita. Lubog, as in lubog talaga. Buti na lang po dito sa aming lugar, dumaan lang si Christine. Hangin lang, walang kasamang gaanong ulan. Labahan natin guys, labahan. Meron pa akong tatanggalin na isang kortina. Patapos na po tayo guys. Ayan, magbabanlaw na lang po tayo. Alas 9:16 na. Nahabol ko yung oras. Kasi hanggang alas 10 lang na siya ngayon. Kailangan matapos muna yung paglaba ko bago umabot yung alas 10 para wala na tayong babalik-balikan. Kung hindi naman po natin matapos to, kailangan magdra-dryer na lang. Maganda na naman po yung bag nila. Mabilis ang kilos. Nakakapagod yung hinahabol yung oras guys. Kortina na lang po yung sinasabon natin. Saka isang pantalon na pangtrabaho ni Christian. Ginalabhan ko na lang para walang mga natitirang mga laba-labahin dyan. Walang maraming nakasabit-sabit. Nanghihingi kina si Papa Bits dahil tapos na po siyang mag-almusal. Maganda muna tayo ng baon ni Chrislyn, pagkain. Ito po yung pinagkabisihan ko kahapon na yan. Iniba ko na naman po yung arrangement dito sa loob. Yung minsan nandito na naman. Yan. Walang kortina dahil nilabhan ko. Tas ito, isang kortina na lang po yung nilagay ko dahil yung isa dito, laging pinupusod. Kasi ginagawa nga sliding, ginagawang salamin yung sliding door. Paano naman kasi kitang-kita ka?
mananalamin ka dito, kitang-kita yung buong katawan mo. Dito, yan. Kaysa dito sa tunay namin na salamin. Yan. Tapos, dito naman sa kwarto, ayan, yung may kortina lang yung kwarto nila. Siya, yung kay Sansan wala pa kasi nilabhan ko nga. Tas dito naman, bitin yung kortina ko sa may lababo. Doon wala kasi hindi ko mahanap yung kapares niyan. Hindi ko maalala kung saan ko naisuksok. Kasi nung mag-ayos dito sa Minaus ni Jing, inilagay ko sa mga sako-sako. Nandun sa ilalim ng misa, hindi ko pa nakukuha lahat yung mga gamit. Nandun yung ibang punta, kumot, tuwalya. Hindi ko pa nailalabas kasi nga walang space pa na lalagyan ko. Kasi puno yung mga kwarto-kwarto. Mapupuno kasi guys, dagdag ng mga gamit. Sabi nga ni Jing, pagka yung bumili ng mga mga gamit-gamit dahil maliit lang bahay natin, hindi kasya, kaya nagsisiksikan. Hindi naman magamit na mga damit kasi yan yung kay Sansan. Kay Sansan lang ito, puno na puno. Yan, hindi po nalalagay yung ibang mga damit niya dito sa box kasi puno. Tas yung gamit naman ni Pex is dito. Nilipat ko yung gamit nila Pex at saka nila Mama Pex, pati yung mga bata, mga damit nila yan. Kasi pag nagpupunta sila dito, hindi na sila nagdadala ng damit na magbabakasyon. Yan, dito hindi ko pa nabuksan yung Ito namang kortina dito, bukas ko na lalabahan. Hindi ko pa nabuksan dito. Ako yung para bukas. Yan, tingnan nyo naman guys. Pag hindi yan inaano yung kortina, madilim talaga. Sa buong mag-araw guys na pagkikikilos natin, parang hindi natatapos. Kahapon hindi na po ako nakapag video kasi nangalkal po ako sa mga kwarto-kwarto. Lalong-lalo na itong kwarto nila siya, dahil hindi yan na wawalis tambuan kung hindi po ako magwalis tambo. Itayo yung higaan nila para mawalis tambo dyan. Maraming alikabok nang dahil po sa katol. Dahil gumagamit po sila ng katol. Yan, dito ko inilagay yung Durabox at saka yung freezer. Tas inusob ko po dito yung lalagyan ng pinggan. Yan po. Sabi nga ni Sia kahapon pagdating, iba na naman daw kuno yung ayos. Iba na naman yung ayos ng bahay. Sabi ko, kung kaya ko lang itong tupiin, tinupi ko na yan, Sia. Natawa po siya. Si Papa Bits nananalamin doon sa labas. Tas yung kahapon, itong box, inayos ko din yung laman. Sinagregate ko na yung magagamit, nilagay ko sa ibabaw para hindi po ukay-ukayin. Tas yung sapatos ni Chrislyn, ayan, kinuha ko dahil susuotin niya yan sa sa UN. At ito naman yung mga hikaw, talagang hinanda ko para hindi na po ako halukay bibi. Yan yung sa kortina. Yan, Papa Beach yun. Tapos nang kumain. Wow!
Wala akong makita na daon ng mangga na yung kulay niya brown. Kay. Yung udlot brown. Kay. Kasi season dito sa mangga. Tapos, Sprayan. Kasi may na-discover din naman ako sa YouTube na paguloyin yan yung dahon na yan. Tapos yun ang iinumin ko para sa boses. Halimbawa, boses na nawala ba? napaos. O napaos. Yan lang iinumin mo sa isang araw. Udlot. Tubig. Udlot. Mangga. Udlot ba? Di ba may na brown? Saan mo naman yan makikita? Udlot ng mangga nga. May ano? Puro naman, siyempre mahuhulag yan. Pag uga na, yung matanda na, Diri, udlot ko rin yan. Paglabang nga yung mga natais. Di lang nakita ganda. diri pa ya. Uga or hilaw pa? Diri. Ha? Hilaw. Ayun, hilaw. Akala ko yung uga na. Diri. Nakita ko sa may tuwan. Iba-iba. Di, magano ka, akit ka ng mga mangga dyan, maghanap ka, akit ka. Ako dyan na inisprayan yan. Inisprayan? Yan, tanggal yan ng busis mo pag inisprayan. Marami ng si Papa Bits. Yung inumin niya kasi, ito, ini, waray na ini? Adi nga gamot. Tinigil na niya yung galing sa Tacloban na bigay po sa kanya na napakuluan din. Yan. Huwag ko kung ano po yung pangalan nito. Yan. Parang gumagamot na po dito sa nagkakaroon na po ng ugat dito sa kaldero. Sa kaserula. Na ginawang inumin. Marami na po si Papa Bits iniimbento para mabalik yung boses niya. Meron naman po siyang gamot, medisina na iniinom. Yun nga, parang nawawala na yung yung ubo ni Papa Bits. Kaso lang po yung boses niya hindi pa po na masyadong naibabalik. Minsan, naririnig. Minsan, hindi. Ewan ko dyan. At hindi pa po kami talaga nakapunta doon sa sa Vicente Soto. Yun, nakalimutan ko. Sabi ko, handa ko yung ni Creslin pagkain. Tutuloy. Walis yung nahawakan natin. Kasi habang tayo'y nag-washing, maraming trabaho po yung naanuhan natin. Napupuntahan. Sinasabay-sabay para tapos lahat. At bukas, iwan ko kung kasi kung may klase pa 31 iwan ko kung may klase pa bukas ng mga bata kasi si Ronald hanggang ngayon na lang ko yung trabaho nila. Gabi, medyo maaga pa po tayong nahiga, pero hindi pa tayo natutulog, nahiga lang, mga alas 8. Tapos marami pa ang bumibili, bumabangon. Tapos yung mga bata huli nang matulog, kung ano-ano pa yung mga pinaggagawa. Sabi ko sa kanila, wag niyo kong pakitaan dyan ng hugasin, pagising ko bukas. Kasi
malinis yung kusina. Walang hugasan, walang kalat. Kasi ganun pa rin. Bago tayo matulog guys, nagliligpit, naglilinis pa rin tayo bago matulog. Yun nga, sabi nga ng may nag-comment dyan, yung nanay maagang nagising, huli naman natutulog din. Totoo yun. Marami pa silang pinaggagawa. Alas 8 pa lang kasi nahiga na ako. Kasi nakakaramdam din naman po ako ng pagod. Nag-general cleaning po ako talaga kahapon. Kaya hindi na po ako nag-video dahil parang nailang pa ako. May na trabaho. Nagbibideo. Yun nga. Nahulog yung cellphone ko dahil nagla-live pa ako ng pupo. Nakalimutan ko na yung stand ko hindi pala nakaklip, pinatatayo lang. Yun, tumalon yung cellphone ko. Ang nangyari po, nagkaroon po ng crack yung screen protector. Di masagwang tingnan yung cellphone mo na basag-basag na yung screen protector na nang dahilan sa pagkakahulog-hulog. Talagang hindi tayo matatapos maglaba guys na dadating na yung oras na alas 10 kasi po ayan may laman pa yung baunan ni Chrislyn, kailangan pang magluluto muna tayo ng ulam guys para kay Chrislyn. Yung corned beef at saka meron na pala ngayong corned sardines. Yan, akala ko sardinas pa rin. Pagkatingin ko ngayon, corn sardines po siya, parang corned beef. Ito na lang po yung lulutuin natin. Nag-iisa lang naman po siya. Akala ko sardinas. Hindi pala. Yun na lang po yung lulutuin natin. Alas 9:49 na po guys. Naabutan na po tayo ng ng oras. Hindi naman po si Papa Bits nagpupunta doon, na siya lang po yung mag-isa dahil hindi po siya pumapasok doon sa campus dahil nalalayuan po siya. So, ayan. I-stop muna tayong i-stop munang maglaba. Oh my gosh. Yan, nagkakanda pulikit talaga po tayo guys. Kailangan palaging kondisyon yung natin, katawan. May corn sardines na pala ngayon guys. Kasi nung bumili po ako, po dun sa nakalinyada po sa mga sardines. Pinulot ko, kala ko sardinas pa rin. Ngayon pagtingin ko, corn sardines naman siya. Corn sardines. So parang po siya, corn beef. Yan. Kaya lalagyan na lang po natin ng itlog.
agay. Tumigil na po yung washing machine. Tumigil na saka under. Mag-ano na lang naman po tayo guys, mag-dryer. Tapusin ko na lang. Templado na po siya guys, templado. Templado na pala siya, templado. Yan, nilagyan lang po natin ng itlog. Ito naman po yung ipapaulam natin kay Chrislyn kasi palagi na lang po siyang pritong manok. Kailangan lang po natin paanuhin. At saka medyo maanghang siya guys. Pero kumakain naman si Chrislyn ng maanghang. Yung pansit canton ko nga dito na pula. Sila lang po yung customer ng kuya nila. Pansit canton na pula. Yun ang hanap dito ng mga bumibili sa akin, pansit canton na maanghang. Yan, luto na po guys. Luto na. Lagyan po natin yung kanin ni Chrislyn. Yung tira para naman kay Sia. Yung tira po. Masarap din, masarap. Ice cream yummy. Ice cream good. At ayan, nanda na po yung ni Chrislyn. Pagkain. So, pandar muna tayo ng dryer. Tapos, iwanan lang muna natin. Maghahatid lang muna tayo sa pagkain. Tsaka susunduin si Sia. At yan, hindi na tayo magbibihis. Diretso pantalo na lang guys. Mamaya na po yung pagligo pagkatapos. Si Sia lang na naman lang yung pinapapunta ko doon sa ate niya. Pinapabigay yung pagkain. Yan, nagkakanda na po tayo guys. Tama na yan. Alas 10 na. Goy! Alas 10 na po guys. Hindi naman kasi si Papa Beach nakapunta siya lang mag-isa. Ay, ano ba yun? Yan, naputol yung naputol yung lastiko. Nahulog yung isang sardinas. Yan, isang lang yan. Kakandahulog na. Yan na. Mamaya na yan pagbalik namin ni Papa Beach. Saan na ba yung Oh my gosh. Saan na ba yun? Lain doon. Huwag na lang dalang magsuklay. Lag! Nanta na kay alas 10 na. Hindi ko nalat mga kadto. Wag na lang magsuklay guys. Wag na lang magsuklay. Punta kami muna guys.
Yan, naputol yung ano. Naputol yung plastiko. Yung rubber. Pag diniin yan dito banda, dito, hulog lahat yan, hulog. Yan, magdra-dryer na lang po tayo guys, magdra-dryer. Kunin ko lang yung isang pantalon dito. Ay, nako guys. Hindi talaga tayo matapos-tapos. Alis muna kami guys, alis muna. At syempre, sasarahan na naman po natin yung tindahan. Pag dating, bubuksan na naman. Agoy, agoy. Kakanda pulitin talaga. Sinasabi ko siya na lang magpunta, ayaw. Sige na lang, para wala ng daming sat-sat. So guys, let's go! Punta tayo ng eskwelahan. Yan, siya po yung maghahatid ng pagkain sa atin niya. Dito lang po ako maghihintay. Ayan, naayos po yung ano dito. Naggagawa po sila ng isang building pa. Yan, kaya nalabhan yung bag ni Sia dahil binigyan po sila ng bag kahapon. Ng province of Cebu. Kinder grade 1 o grade 2. Binigyan po. Sige na. Bibili siya ng ice cream. Palaging naka-ice cream si Sia. Paglalabas. Yan, marami na namang tanong si Sia. Asan na daw yung kurtina naman doon sa kwarto ni kuya niya? Sabi ko, wag kang maingay dahil naglalaba ako. Sina magbihis ka dyan, nagbihis na. At patuloy po yung pag-ano natin, pag-dryer. Yan, balikan natin po yung naiwan nating trabaho. Gosh. Hi. Nahihilo ako, nahihilo. Nahihilo tayo guys. Saka iikot. Ang short. Liwan kan short, waray. Waray? Kapag bihis ko si Tia para maihabol ko yung ano niya. Look guys. Nagulo guys.
Sabay na lang tayong kumain siya. Sabay na tayong kumain. Hindi na makulit. Tapusin ko lang muna ito. Grabe pa pag mag-game. Magkukuyan tayo. Wala ito nga pitsil ko na yun na pag inabread. Ref kay kuryente. Murit magiinom yung Papa Bits. Ang nana. Kuya siguro. Kasi nagtimpla po kami kagabi ng ng juice yun. Inaano ni Sia. Kala niya si Papa Bits yung nag-ubos. Kalimutan nyo kanina yung ano nyo. ID. Hindi nyo nasuot. ID nila. Aray. Ay, nako. Unahin natin yung kurtina para magamit agad. Ano? Ganun pala kayo guys. Hinahanap niya yung cellphone ko. Nasaan na daw? Andyan pala kayo kuno guys. Kala ko lang kung ano yung hinahanap niya. Natapos din tayo maglaba at ayan nakatulog si Sia. Sabi ko sa kanya maghintay ka, tatapusin ko lang yung paglaba ko, kakain po tayo. Yan, marami po tayong tupiin dyan. So, kakain muna ako guys dahil nakakagutom at nakakapagod po sa paghahabol ng oras. Nakatulog tuloy si Sia, nakatulog. Kain muna ako guys. Ayan po yung sobra kong linuto na ulam para kay Chrislyn. Tapos yung natira ni Papa Bits. Mickey, pansit, saka may atsara. May bupis. At yung paksiw na prinito ko kagabi. Yan po yung iulam natin. Kaparis ng atsara. Nakatulog naman si Sia. Tayo na lang muna yung kakain. Kain muna ako guys. Talagang nagutom po ako.
Nagutom tayo kahabol ng oras. Shout out pala sa lahat ng mga silent viewers ko ngayon, sa mga naka-follow po sa akin. Shout out po, mega love shout out po sa inyo. Thank you po sa lahat sa suporta nyo sa munting channel ko po. Lalong-lalo na po yung hindi nag-i-skip ads. Salamat po. Kain muna tayo guys. Kamay na lang po ako. Kasi sigurado naman na malinis yung kamay ko. Tapos kung kumain guys, yun, naharapin ko yung tupiin ko. Tapos lagyan ng kurtina yung kwarto ni Sansan. At saka magre-relax po tayo. Para mamayang hapon naman po yung sunod na routine. Panghapon naman para sa gabi. Magluluto. Doon maghuhugas. Magliligpit bago po matulog. Katulog siya talaga kasi talagang antukin naman po yan dahil ano palang oras nagigising sa umaga. 5:45. Tapos kakain. Tapos kumain, maliligo. Mga 6:30 nakabihis na po sila. Tapos huling inihatid sa school kasi sarado naman po yung mga room nila. Hindi naman makalis-alis yung papa nila kung sarado pa yung room. Sila pa lang, hindi po maiwan-iwan. So, medyo nakakapos ng oras yung papa nila dahil pasok nila ni Ronald is 8:00. Sabi ko nga sa kanya, pag may kasama na si Sia doon, na classmate niya, pwede naman po yun iwanan. Kasi yung mga katabi-tabi na room, bukas naman. Kasi sabi nga ng mga teacher, 8:00 din yung pasok nila. Pwedeng mag-early yung mga bata. Yung hindi naman masyadong early, 6:00 nandun na. Kasi mga sarado pa yun. Mga 7:15 or 7:30, okay na po yung okay na po yung pagpasok nila. So, ayun po guys, bye-bye muna. Thank you for watching po. Tapusin ko lang po yung pagkain ko. Bye-bye muna.